Pinag-aaralan na raw ng LTFRB ang hiling ng mga taxi operator na itaas sa 60 pesos ang flag down rate ng mga taxi. At isa raw sa mga tinitignan ay yung magiging epekto nito sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo, partner. Oo nga, kasalukuyang nasa 50 pesos ang flag down rate ng mga taxi kasunod ng inaprobahang pagtaas noong 2022. Ang sabi kaya ng netizens kung muli itong itataas. Para kay Carlo Biol, may hirap kung itataas ito lalo raw ay maraming commuter ang limitado na ang budget. Dapat daw ay maipaliwanag ito ng maayos kung sakaling ipatutupad ang pagtaas ng singil. Payag naman si Romy Rivera dahil kawawa naman daw ang mga taxi driver na anay matagal nang nagdurusa sa mababang pamasahe. Ang sabi naman ni Joe Gonzales, hindi rin naman sumusunod yung mga taxi driver yung kanilang metro dahil sa pangungontrata o paniningil ng dagdag na bayad. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Muli raw na pagtibay ang relasyon ng Pilipinas at United Arab Emirates sa pagbisita roon ni Pangulong Bongbong Marcos. I reaffirm the Philippines' commitment to further strengthen our bilateral ties, progressing towards new spheres of engagement. I look forward to the implementation of several bilateral agreements. Kabilang daw sa mga kasunduan ay may kaugnayan sa kultura, enerhiya, digital economy, artificial intelligence at iba pa. Sa isang araw na working visit ng Pangulo, pinasalamatan daw niya ang pamahalaan sa pangangalaga sa ating mga kababayan doon. Kinilala naman ng gobyerno ng UAE ang naging kontribusyon ng mga Pilipino sa kaunlaran ng kanilang bansa. Inimbitahan daw ni Pangulong Marcos ang presidente ng UAE na bumisita sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap at pakikipag-ugnayan. Nananawagan ng ilang obispo ng Simbahang Katolika na itigil na ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang kanilang hidwaan. Ayon sa ilang opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, dapat daw isantabi ng dalawang leader ang kanilang hindi pagkakaunawaan at magtulungan para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Dapat daw tutukan ng Presidente at Vice Presidente ang taong bayan at hindi ang paninira sa isa't isa. Handa naman daw pumagitna ang Simbahang Katolika para magkaayos sina Pangulong Marcos at Vice President Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente sa Dumaguete City. Batay sa kuha ng CCTV, tinatahak ng motorsiklo at pickup ang parehong lane sa diversion road sa Barangay Kamanhak. Maya-maya pa, bigla na lang lumiko sa kanan ang pickup at nasagi ang motorsiklo. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang 19 anyos na rider dahil sa tinamong matinding sugat sa ulo. Sumuko sa pulisya ang driver ng pickup. Pansamantala rin siyang nakalaya matapos mangako sa pamilya ng biktima na sasagutin ang gastusin sa namatay. Wala silang pahayag. Napuno naman ang kasiyahan ang pagdiriwang ng Adivay Festival sa La Trinidad, Benguet. Isa sa mga highlight dyan ang tradisyonal na hulihan ng baboy. Sumasalamin yan sa mayamang kultura at tradisyon ng mga taga-Benguet. Matapos ng palaro, kinatay at pinagsaluhan ng mga baboy. Tinatawag yang watwat, kung saan naghahain ng handa para sa mga mahalagang okasyon sa Cordillera. Ginagawa ang Adivay Festival tuwing founding anniversary ng probinsya. Binabalik-balikan ang isang bahay sa Kalumpit, Bulacan dahil sa iba't ibang palamuting pamasko. Yan ang Casa Tetaco sa Barangay San Marcos. Pagpasok pa lang, damang-dama mo na ang Christmas spirit mula sa naglalakihan at nagagandang dekorasyon. Gaya ng life-size Belen, mga parol at iba't ibang stuffed toy. Hindi rin mawawala ang Christmas trees, Christmas Village Collection at tila lumilipad na mga anghel. Perfect sa mga mahilig mag-selfie o groupie. Libreng makakapasok sa Casa Tetaco mula 7 hanggang 10 p.m. Tampok po natin ang isang magical experience sa Thailand. Naranasan mismo yan ng kababayan nating biyahero. Heto ang kanyang dreams do come true moment.
Instant core memory para kay Denver Custodio. Napa-tears of joy siya nang dumalo sa Yipeng Lantern Festival. Taon-taon kasabay ng full moon, libo-libong pinailawang parol ang pinapawalan sa langit at mga kandila sa tubig. Simbolo raw yan ng pag-release ng kamalasan para pumasok ang prosperity sa buhay. Ang manifestation ng netizens, sana all, ay maranasan ng pagsali sa nasabing festival. Viral ang video with 7 million views. Trending!